Binigyang diin ni Professor Danilo Araw, ang convener ng Kontradaya, na malinaw at lantad ang umiiral na state of repression sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinukoy niya ang pagpapasara sa mga media outlet, ngayon din ang matinding pananakot at panghahara sa iba't ibang media organizations noon. Dagdag pa ni Araw, nagkaroon din ng matinding censorship noong malapit nang matapos ang termino ng dating Pangulo. Ito ang inihayag ni Araw sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu upang suriin ang tunay na kalagayan ng media sa ilalim ng rehimeng Duterte, kasunod ng mga bali-balitang ang mga periodista di umano noon ay hindi makatarungan at hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaugnay nito, matibay ang paninindigan ni Araw na sa kabila ng mga akusasyong ang media noon ay may twisted o baluktot na paraan ng paghahatid ng impormasyon. Para sa kanya, ang administrasyong Duterte mismo ang tunay na representasyon ng pagiging twisted, hindi lamang laban sa mga news media outlet, kundi maging sa mga individual na periodista. Hindi rin pinalampas ni Araw ang naging issue ng sexism at catcalling ni Duterte noon laban sa mga kababaihang mamamahayag. Binigyang din niya na marami ang nabiktima nito kung saan kahit ginagawa lamang nila ang kanilang mga tungkulin ay nakatanggap pa rin ng matinding pambabastos mula sa dating Pangulo. Ang pahayag ni Araw ay naaayon sa pahayag ng lead legal counsel ni dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman na ang media ay inilalarawan niya bilang maimpluwensya at may kontrol sa nangyayari na parabang ang media ay umano'y nagtataguyod ng isang partisan agenda. Iba pang usapin yung sexism niya at saka yung catcalling na ginagawa sa mga babaeng periodista. Maraming nabiktima na mga nagre-report sa Malacanang, ginagawa lang yung trabaho pero matindi yung pambabastos na ginagawa niya sa lalo na po sa kababaihang reporter. So yung sinasabing twisted yung media nung time na yon, baliktad siya yung nagtutwist ng arm. Kumbaga may arm twisting siyang ginagawa, hindi lang sa mga may-ari ng media kundi pati na rin sa mga periodista. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!